Sa dili pa kita magsugod sa atong pagtuon sa Biblia, kung ikaw sa ka magtotoo diha ni Ginoong Kristo, siguruha nga ikaw nakasugid sa imong mga sala sa hilom ngadto sa Dios nga Amahan. Kay ang 1 Juan 1:9 nagaingon, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diha-diha ikaw sulod sa fellowship uban sa Dios, ginayahan sa balaang espiritu ug andam sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia gikan sa pulong sa Dios. Kay ang Juan 4:24 nagaingon, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Kung ikaw mismo wala gayud bituo diha ni Ginoong Kristo isip imong manluluwas, ang isyu dili ang pagsugid sa imong mga sala. Ang isyu mao ang pagtuo lamang diha ni Kristo lamang. Kay ang Juan 3:18 nagaingon, the one who believes in Him is not judged. The one who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only Son of God. John 3:36, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang atong word of truth karon magsugod ta sa Episo 2:8-9. Salvation is by grace through faith in Christ. Mao kini ang konteksto sa Episo 2:8-9. Ug ang object sa atong pagtuo sa kaluwasan mao si Ginoong Hesukristo. Og ang pagtuo mao lamang ang sistema sa pagpanabot nga wala hatagig bili o wala gayon labot ang tawhanong merito. Balikon ko, ang object maoy adunay merito or adunay katakos. Nga walay laing object sa atong pagtuo kundi mao si Ginoong Hesukristo. Ang pangutana, how much faith does it take to be saved? Ang tubag, labaw lamang gamay sa dili pagtuo gayud. Ang buhat sa kaluwasan ni Ginoong Kristo didto sa cross may exclude sa bisan unsang tawhanong buhat nga ipuno sa atong pagtuo. Walay bisan unsang tawhanong buhat ang gi-allow nga ipuno sa atong pagtuo aron kita maluwas. Tungod kay matud pa sa Episo 2:8-9, salvation is by grace through faith, not of works, lest any man should boast. Ang grasya gihatag ngadto sa tanang membro sa katawhan. Isip mga dili magtotoo nga nagpuyo ubos sa espirituhanong kamatayon o patay espirituhanon ug hingpit nga pagkadautan ug hingpit nga wala gayoy mahimo mahitungod sa kaluwasan. Tungod kay ang kaluwasan grasya man, so mao kini buhat ra gyud mismo gikan sa Dios. Unsam ni klase nga buhat? Mao kini buhat sa Dios Amahan sa paghukom sa atong mga sala ug buhat sa Dios nga anak nga maoy gihukman alang sa atong mga sala. Ug buhat kini sa balang espiritu sa pagpasabot, pagpaklaro
sa pulong sa kaluwasan ug paghimo niini nga epektibo. Kay kung wala ang balang espiritu, ang atong pagtuo wala gayoy bili. Mao bitaw kini nga ang giingon sa Epeso 2:8, ang dalan lamang sa kaluwasan mao ang pagtuo ni Kristo lamang. Faith alone, walay bisan unsang buhat nga atong ipuno niini. Salvation is by faith in Christ plus nothing. So, adunay tulo ka kondisyon alang sa eternal salvation nga pinaagi sa pagtuo lamang nga wala gayoy pwedeng idungag. Una, kining gitawag natong efficacious grace nga nasa Epeso 2:8. Ikaduha, kining pagsulti ni Kristo dito ibabaw sa cross sa pinulungan nga Griego tetelestai, meaning nga ang tanan natapos na, wa na gi-kumpleto na, wa nay dapat idagdag tungod kay ang tanang buhat, ang tanang paagi gibuhat na ni Kristo dito sa cross. O ikatulo, kini gitawag natong mga gawa sa Epeso 2:8, kining mga bersikulo nga naghisgot gayod nga ang kaluwasan usa ka grasya, ang kaluwasan usa ka ang pamaagi mao lamang gayod ang pagtuo diha ni Ginoong Kristo. Kay kung atong dungagan equals zero. Faith plus works equals no salvation. So, unsa maning efficacious grace? So, ang efficacious grace, sibo gid ni sa pattern sa tuo lamang diha ni Kristo lamang. Kay kung ang usa ka tawo nga patay espirituhanon motuo diha ni Kristo, ang balaang espiritu mao kini siya'y mao ra gyud ni si ang balaang espiritu ra gyud makahimo sa atong pagtuo nga mahimong effective, nga mao kini gitawag og efficacious grace or doctrine of effectual faith. Unya, ang pagtuo sa usa ka dili magtotoo nagpasabot ka na og positibo nga kabubuton og usa ka non-meritorious function. Non-meritorious nga wala gitay tampo bisag gamay. But the faith of an unbeliever is ineffective. So, dili epektibo kung wala ang ministeryo sa balaang espiritu. So, wala kayo bisan unsang buhat nga pwede ipuno sa atong pagtuo. Kaya ano? Kay ang balaang espiritu lamang gayod ang makahimo sa atong pagtuo nga mahimong epektibo alang sa kaluwasan. Kung ipuno, kung naaduna tayo ipuno nga mga tawhanong buhat sa atong pagtuo, so mao kanay gitawag og deed works. Tungod kay deed works man, pagtuo plus deed works equals patay, meaning na disqualify na ang atong pagtuo na devoid tungod kay gisagulag hilo kining deed works. Kung adunay ipuno nga tawhanong buhat sa atong pagtuo diha ni Kristo, ang gahom sa balaang espiritu dili gayud makahimo sa atong pagtuo nga mahimong epektibo. Tungod kay ang kaluwasan usa man ka grasya, ang kaluwasan usa man ka gasa gikan sa Dios. So kung atong sagulan ka nag tawhanong buhat, so dili na mahimong gasa gikan sa Dios. So mo nang ang gahom sa balang espiritu walay mahimo kundi sa pag-exclude gayud sa mga tawhanong buhat. So mao kini ang sequence sa kaning gitawag nato og grasya sa kaluwasan, no? Una, kining gitawag nato common grace. Unsa man common grace mo ni siya? The Holy Spirit makes the gospel perspicuous. So sa common grace, ang unbeliever or patay espirituhanon, so wala kanay katakos nga
musabot sa gospel o kaning gitawag na to good news. Sa panahon nga iyang madungog ang pulong sa kaluwasan nga mao ang tuo lamang diha ni Kristo lamang, ang balaang espiritu muak as human spirit aron ang di magtotoo makasabot sa gospel. O diha iyang magamit iyang kabubuton kung dawaton ba niya ang ebanghelyo o i-reject. So mo nang ang patay espirituhanon, di ba? Kay bawta kung patay ka, dili jud ka maka-communicate diha sa buhi, di ba? Kung patay wa jud kay mahimo, di ka kadungog, di ka konsulti. Ingon ana ang status sa atong espirituhanong panginabuhi kung kita di magtotoo. So mao nang nanginahanglan gyud ta sa ministeryo sa balang espiritu kining gitawag natog common grace aron masabtan nato ang ebanghelyo nga atong madungog. Unya, ikaduha, mao kini gitawag nato og divine call nga makita nato diha sa Juan 6:44 bitaw nga mingon ang amahan maoy mo tawag o maoy mo imbita sa mga di magtotoo na God the Father invites the spiritually dead person. Unsaon ang pag-imbitar mao ang pag-imbitar sa pagtuo diha ni Ginoong Kristo nga atong manluluwas og atong Ginoo. Mao na gitawag nato og dili kay kita ang moimbita sa Ginoo, wa tay katakos ana katong kita patay ang patay, walay katakos sa pag-imbitar. Ang Ginoo may moimbitar ato giunsa pinaagi sa pagtuo diha ni Ginoong Kristo. Ug ang ikatulo, the Holy Spirit ang mao gyud siya ang muhimo sa ato ang pagtuo nga mahimong epektibo aron mo resulta og kaluwasan. Mao ning gitawag nato og efficacious grace kaning ang nga bisa pag pila ka libo ang imong pagtuo ngayong tuo ko diha sa usa ka adlaw, sa minuto, sa ka oras mutuo kag balik-balik, ang imong pagtuo patay gina, wa gyud nay mahimo. Yan uban moingon nga uy naa day moy tampo di ay kay kuan man kanang mo desisyon na mo. Mo na wala sabti sa uban kay ang atong pagtuo kung wala ang gahom sa balaang espiritu patay gyud na. Wa gyud ay mahimo kay ang usa ka patay nga tawo dili makasulti, dili makadungog. Mo nang ang resulta patay gyapon. Mao nang ang ministeryo sa balaang espiritu kanang gitawag nitong efficacious grace mao gyud na siya instrumento nga ang atong pagtuo mahimong epektibo aron mo resulta og kaluwasan. Ang episode 2:8 misuportar gayud sa idea sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo lamang. Kaya di ba ang episode 2:8 miingon man, for you have been saved by grace through faith. And this mo ni kaluwasan is not from yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sa pinulungang Greek, kaning grace mo ni charis ug ang faith pistes. Kining duha kay kining Greek na may lain na ilang mga words kay mga gender ba. So feminine gender ni sila mao ning kining mao bitaw ni ang Greek gigamit sa Ginoo kay specific yung kayo, di jud ka malibog kay kung sa English nimo ni basahon sa translation wa mo gyud kay di jud ka makaingon nga kanang days mao nang kanang days diha mao nang charis or pistes, pero kung sa Greek nimo tan-awon dili gyud pwede kay ngano atong tan-awon kuno ano. So ang misunod na kining kay, so kaning kay sa daghang translation pero daghan siya pwede siya translate then but pero usually ang translation gyud ani and ani nga verse ang translation niya and. So of course ang ato lang business sa English no used to coordinate expressions no. So
Pero sa Greek nga pinulungan ang kini siyang kay wala ni siya syntactical relationship sa Greek kay ano. Diba unsa man ang syntax? Ang syntax mo na siya arrangement of words or phrases, diba? Aron makamugna ta og insakto nga sentence. Pero sa Greek, di man pwede, bisan asa nimo ang verb, ibutang nimo sa unahan o sa katapusan, ang noun, ibutang sa unahan, katapusan, o tunga, wala problema. Tungod kay ang matag word sa Greek, mahibaw-an nimo kung unsa ang subject, kung unsa ang verb, kung unsa ang direct object. Mahibaw-an nimo kung kana ba siya kanang subject complement man na, mahibaw-an nimo tungod sa ilahang sistema. Kay ang ilang na sila gitawag og case. So matag tumoy ana na nagpasabot na siya, nagmailhan na siya og mao ni subject, mao ni siya ay verb, mao ni siya ay direct object, mao ni indirect object. Ingon ana ka specific ang Greek. Ang thought pattern sa Greek advanced kayo gyud. Bisa mo lagi og ikumpara gyud ning Greek ug English pero kaingon sa kagluoy kayo English. Kay sa Biblia ibong basahon, wa gyud kay makita nga impormasyon nga mutudlo nimo nga mao day but pasabot pero sa Greek klaro kayo. So kining neuter gender of the immediate demonstrative pronoun hutos. Di ba? Neuter, ang kares o pistes, ang ilahang gender nila is feminine. So ang kining pronoun, kining demonstrative pronoun, di kini siya pwede nga ang buot pasabot ani ang kares o ang pistes. Kaya nga no, kaya ang iyang gender is neuter. So kung wingon mo ang this, ang pasabot, kares o pistes, kinahanglan ang iyang gender feminine po. Kay arong sibo sila. Pero ani, di man. So mauni siya, in general, ang buot pasabot yun na kining this, ang proseso sa kaluwasan. Dili, balik ko na ko, dili ang pasabot niya, kanang this, wala ni mag tudlo o associated with grace or faith. So this, ang kaluwasan, maubitaw nag-ingon sa episode 2:8, is not from yourselves. Kaya nga no, tungod kay it is the grace ministry of the Holy Spirit. So salvation is not from ourselves tungod kay ang kaluwasan usa kini kabutang sa mao ni siya, di ba? Kining this in general sa salvation sa mao ni siya ang this, mao ni pasabot sa this kining usa kini siya ka butang sa common grace. Unsa ito common grace? Nga ang Holy Spirit mo act as a human spirit. Nya aron masabtan nato ang good news. Unya ikaduha kining gitawag natong divine call. Ang amahan mo imbitar nato pinaagi sa pagtuo diha ni Ginoong Kristo. No? Unya ang ikatulo nga proseso kini gitawag natong efficacious grace. Once nga ikaw mo decide nga moingon kag mutuo ko nga si Ginoong Kristo akong personal nga manluluwas ug akong Ginoo, kung wala ang ministry of the Holy Spirit nga mohimong epektibo sa imong pagtuo, tanan wala gyapon bili na. So mao na tanan nga ang kaluwasan gasa gayud. Kay kung wa ang buhat sa amahan, sa anak ug sa balaang espiritu, ang atong pagtuo wala gayud. Wala gayoy mahimo. Salvation is not by works. So usa niini kini gitawag natong verbal works. So sa pinulungang Grego metanoeo nga gitranslate diha sa Biblia og repent or sa noun repentance. Wala na siya magpasabot nga ang daghang karon nga mga nagtudlo sa Biblia o kita bubasa ta mingon tag makadungog ta ng repent. Ang ato pagsabot ana kasagaran gisabot ka na og murag feeling sorry for sin.
No, manghinulsol ko sa akong mga sala. Dili sa Greek ana ang tinuod yung nga meaning ana, change your mind. Change your mind asa sa pagkatao ni Ginoong Kristo. Unsa may imuhang hunahuna diha ni Ginoong Kristo? Mutuo ba ka nga siya imong Ginoo? Mutuo ba ka nga siya imong manluluwas? So mao kanay buot pasabot kining sa Greek word nga metanoeo. So kay ano? Ang repentance resulta kana sa buhat sa balaang espiritu, no? Sa unang-una gikan sa common grace, sa divine invitation ug sa kini gitawag natong efficacious grace. Dili ang repentance dili siya kondisyon, dili siya kanang si tawag ani dili siya lagi kanang kondisyon alang sa kaluwasan, kundili ang repentance usa siya ka resulta, no? Usa siya ka resulta sa buhat sa balaang espiritu. Salvation by invitation. Adunay husto og sayop nga sangputanan. Una, the right ang hustong imbitasyon mao ang imbitasyon ni Ginoo Kristo nga dili kana bitong na ingon nga invite Christ to our heart, sayop na siya. Dili kita ang mo imbitar ni Ginoo Kristo. Si Ginoong Hesukristo mismo ang miimbitar nato, no? Nga giun saya ang imbitasyon mao gina pinaagi sa pagtuo diha ni Ginoong Kristo. Dili kay kita ang muduol ni Ginoong Kristo, dili kay si Ginoong Kristo ang muduol nato. No? Giunsa matapag imbitar ni Ginoong Kristo. Atong mabasa diha sa kining Mateo 11:28 nga pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo, kita miduol og mi sanong sa iyahang imbitasyon. Unsa may giingon diha sa Mateo 11:28? Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Nga kining mga pulonga si Ginoong si Kristo mismo ani ang mi istorya. Siya mismo ang mingog dali, siya mitawag nato. Unya sa Juan 6:35 mao gyapon. Kita giimbitar ni Ginoong Kristo aron kita makabaton og kaluwasan. Unsa may giingon ni Ginoong Kristo sa Juan 6:35? I am the bread of life. He who comes to me will never hunger. He who believes in me will never thirst. So atong hinumduman nga si Ginoong Kristo miimbitar kanato alang sa kaluwasan. Dili kita ang miimbitar ni Ginoong Kristo aron kita baluwas. So ano na pay daghang mga bersikulo nga nagkita nga si Ginoong Kristo mismo ang miimbitar kanato. Makita nato diha sa Juan 6:37. Unsa may giingon diha? The one that comes unto me, I will certainly not cast out. Og sa Juan 6:47 nag-ingon, he who believes in me has eternal life. So, wrong invitations are blasphemous. Nganong pagpasipala maning wrong invitation? For example, invite Christ into your heart. So, matod pa ni Jeremiah, ang kasing-kasing maoy pinakadaotan. So, atong invite si Christ pasud sa atong daotan nga kasing-kasing. So sama ra nang miingon ana nga Jesus Christ dali suda rin sa septic tank, no? Or ari diri sa garbage dump, no? So og ang kaning wrong invitation mao po ni nga murag giapel ang atong buhat ba, ang ang paagi sa pagkawasan ang faith alone in Christ alone gidungaga nato sa ato ang buhat. So usa ka na ka pagpasipala tungod kay murag bulabas nga kuwang pa ang gibuhat ni Ginoong Kristo didto sa cross. So mao ni siya, no? Inviting Christ into your heart.
So tabla ra og mo lagi na baliko nako nga giimbitar to si Ginoong Kristo dito sa basurahan. So inviting Christ into your life, so saan man to pag-invite sa ni Ginoong Kristo sa atong kinabuhi kung kita patay. Ang usa ka patay nga tawo dili na siya makahimog invitation. Ang usa ka patay nga tawo makadungog siya sa makadungo ang patay espirituhanon makadungog sa gospel pero dili makasabot nga ang makasabot siya tungod sa kaning gitawag nato common grace. Ang iyang kung mo decide siya nga motuo, ang iyang pagtuo wala dili epektibo kung wala ang efficacious grace nga mao ang buhat sa balaang espiritu aron ato pagtuo mo resulta og kaluwasan. So ang ngano maning kani nga blasphemous idea may gawas man. May gawas ti siya tungod sa misunderstanding sa pinadayag 3:19 ngadto sa 20. Mao ni siya ang rason ngano nga adunay gitawag nato wrong invitation. Ngano man unsa man giingon diha sa Revelation, unsa man konteksto sa Revelation 3:19 to 20. Kining Revelation kuan 3:19 to 20 alang lang kini sa mga magtotoo. Kung imong tan-awon ang konteksto ana, si John nagpasabot ni ana sa tanang mga magtotoo. Wala labot ang di magtotoo ani. Unsa may katuyuan na ning kuan day nga nagpasabot ni siya sa balikan post salvation, meaning naluwas ta ka. Siyempre magtotoo meaning to say luwas ta ka. So kung ikaw usa ka magtotoo, makasa magyud ta, no? Makasa gyud ta. So kini nga mga bersikulo nagpasabot kini siya sa atong paghingalan sa atong mga sala nga makita nato diha sa 1 Juan 1:9. Di ba? Sa di pa ta magsugod sa pagkat-on sa atong sa Biblia, kinahanglan atong i-claim ang 1 Juan 1:9 kay ang Dios matinumanon ug matarong nga mopasaylo sa atong mga kalapasan. Sa diha-diha kung kita napasaylo sa kalawasan, ang kontrol sa balang espiritu mo balik kay kung kita sa panahon nga kita makasala, mawad-an og kontrol ang balang espiritu. Kinsa may mo kontrol nato? Kini gitawag nato kini ang makasasala. Muna nga di gyud nato masabtan ang pulong tungod kay ang Ginoo is espiritu. So kinahanglan kita mosimba sa espiritu ug sa kamatuoran. So mao ni siya nga ang paggiya lamang sa balang espiritu, magkanang gitawag nato sa English og feeling of the Holy Spirit, kinahanglan filled ka sa Holy Spirit aron masabtan nato ang pulong sa Dios. Unsaon nato pagka-filled? Pinaagi sa 1 Juan 1:9 nga mao kana ang pagsugid sa atong mga kalapasan. So kini nga bersikulo mao nagpasabot kana siya sa ato ang post salvation experiences nga gitawag nato og pagsugid sa atong mga. So kining public acknowledgement of Christ as Savior, mao kini ang kapakyasan sa pagsabot or sa wala maayong pagsabot sa Romans 10:9 to 10. Kaya ngano? Kay ang sa pag-ila ni Ginoong Kristo isip manluluwas, usa kini ka resulta sa kaluwasan, dili mao ang pamaagi, no? So commitment salvation, so sama lang kini nga gibutang ang tartanilya una sa kabayo, imbes kay ang kabayo may muuna sa tartanilya, kining commitment salvation atong gibutang ang tartanilya una sa kabayo. Ngano man kay kining sa pagkatinuod lang ang kining commitment mura ba og atong commitment salvation mura ba og atong gipahisama or murag gipahisama nato sa buhat ni Kristo dito sa cross nga
ah, nga mo'y gisulti diha sa Romans 12:1 nga atong kinahanglan atong hinumduman nga kining commitment nga kalihukan mahitabo lamang kini human sa kaluwasan. So kining commitment dili ni mao siya'y dili ni pwedeng himuon natong kondisyon alang sa kaluwasan. Balikon ako, ang commitment mao ni mga kalihukan nga mahitabo human nga kita maluwas na. Dili kay himuon natong kondisyon alang sa atong kaluwasan. So kinahanglan atong masabtan yun no nga ang kalainan sa kining gitawag nato og mandate for salvation o kining commitment. Ang mandate for salvation mao ang tuo lamang diha ni Kristo lamang. Ug ang commitment mao ni siya nga mga desisyon nga atong mahimo nga mga desisyon human nga kita maluwas na. Luwas na ka. So mo commit ka nga kinahanglan mo full-time Christian service ka o kinahanglan imong ipakaylap ang pulong sa Dios or kinahanglan ba nga mutamang ka sa mga unsa diha mga pobre o commitment. So kanang mga butanga dili na siya maoy pamaagi sa kaluwasan, dili na siya himuon na tong kondisyon sa kaluwasan kundi dili mao na kanay resulta human kita naluwas. Mao na siya tawag na to og commitment or dedication. Lordship salvation nga mao ni siya nga recognizing the lordship of Christ nga gidungag ang pag-recognize nga si Ginoong Kristo atong Ginoo mao'y gidungag sa atong pagtuo nga daghang tayo moingon nga if Christ is not Lord of all, He is not Lord at all. So kini nga statement murag atong gi-ignore, atong gibaliwala nga ang lordship, ang paghimo nga si Kristo atong Ginoo dili nagikan nato mao kanay resulta sa kini gitawag nato og baptism of the Holy Spirit. So nganong unsam ning baptism of the Holy Spirit? Sa panahon nga kita mutuo ni diha ni Ginoong Kristo, ang balaang espiritu kita ang baptism of the Holy Spirit mudala nato o mupasulod nato ngadto sa pagkahiusa diha ni Kristo. Muna sa English pa mo na gitawag og union with Christ. So mo ni siya nga ang resulta na nga gi-enter ta sa balang espiritu sa pinagi sa baptism of the Holy Spirit nga into union with the Lord Jesus Christ. Buot pasabot ana we share in His lordship. So tungod kay nakiambit kita sa iyahang pagkaginoo, mao na siya nga siya mamahimong atong Ginoo, dili tungod kay kita mao mo declare nga himuon na to si Ginoong Kristo nga Ginoo. Sa mutuo kag sa di, sa wala pa ta mataw, sa wala pa himuha ang kalibutan, sa wala pa himuha ang kawanangan, si Ginoong Kristo Ginoo na nadaan. Nya Ginoo gina siya forever bisa pag mutuo kag sa di, bisa pag kag adi na Ginoo, Ginoo na kanunay si Ginoong Kristo. Unya ang kung imo galing siyempre ang patay nga tao dili gina makahimo, dili gina ang pagtuo o ang kabubuton sa usa ka patay nga tao dili na siya makahimo sa pag-express nga ikaw akong Ginoo, ikaw ang Ginoo. Patay mata espirituhan. Unya ikaduha pa, walay si bisan kinsa nga makahimo ni Ginoong Kristo nga Ginoo except sa ministry of God the Holy Spirit. Kini gitawag nato og mao ni siya ma-accomplish lamang kini pinaagi sa kini gitawag nato baptism of the Holy Spirit. Nga kita nalibog ta sa baptism of the Holy Spirit sa
kini gitawag natong efficacious grace, kini gitawag nato og salvation ministry of the Holy Spirit, no? So ang una ani kini gitawag natong efficacious grace. Kay ang efficacious grace, ang balang espiritu muhimo sa tong pagtuo nga epektibo, no? Tungod kay nahimong epektibo na man kana, ang result usa sa mga resulta ana adunay 40 ka butang ang madawat ato, usa ni ana kining gitawag nato og union with Christ, nga kita nakig-ambit sa pagka Ginoo ni Ginoong Kristo, ug diha-diha siya nahimong atong Ginoo tungod sa ministeryo sa Balaang Espiritu. Dili kay kita may mi-declare nga kuan nga si Ginoong Kristo atong himong Ginoo, usa ka na kapagpasipala. Mula gini, a spiritual dead person cannot make Christ Lord. Ang atong kabubuton, kung kita dili magtotoo, wag gyud ay mahimo sa gamay. Wag gyud tay kay non-meritorious ang kaluwasan, usa ka gasa sa Dios, o kini usa ka grasya. So ritual works. So naglakip ni siya kini gitawag og water baptism, circumcision, observation of Eucharist as a condition for salvation. So daghang kayong mga grupo karon nga di pa kaluwas kay mituo lagi kay ni Kristo pero wa pa makabunyagi. Kuan kay kinahanglan circumcision, o para for example sa mga Hudiyo kay ang kinahanglan ikaw gyud o lalaki ka, kinahanglan matuli ka, mo kanay expression nga ikaw mituo ni Ginoong Kristo, mituo Ginoo alang sa mga Hudiyo, no? Unya kinahanglan nga o daghan pa kay mga kondisyones, no? Nagli ubang mga relihiyon nga di ka pwede mo kalawat kung di ka kanang di ka mo partake sa kaning gitawag na tong Eucharist ba, kaning communion table ba, kung di ka membro nila, no? Kining communion table alang kini sa tanang Kristohanon regardless kung asa ka na bilong nga congregation. Unya adi man sa puning magpabunyag, wa problema na. O di man puli sa ning magpatuli, samot andi puli sa ning mo observe ka sa communion table. Pero ang nakaapan lang ani kay kining mga buhata gihimo ni siya nga basihanan o gidungag ni siya nga mga buhat nga alang sa atong kaluwasan. Faith plus equals 0. Kaya ano, ritual without reality is meaningless. So, water baptism sa ritual pa ni sa una, sa panahon pa ni John the Baptist, kay ang pasawom nimo sa tubig, hulagway ka na sa kamatayon ni Kristo. Pag sawom ka sa tubig, giduo ka sa tubig, pagtindog nimo, pag kawas mo gikan sa tubig, nagpasabot na siya sa resurrection. So ritual na siya. Kay aning time si Ginoong Kristo wa pa mag-glorify, wa pa mo magpalansang sa cross, wa pa mo resurrect, wa pa mo saka mi kaya paingon sa langit, ug wa pa siya naglingkod sa tuo samahan. Mo ni mga ritual nga walay realidad. Kay ang realidad karon mao si Ginoong Kristo, mao ang gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Ya circumcision sa una, kung usa ka Hudiyo, di ba? Si Abraham sa pag-edad niya 99 anyos, gituli siya sa Ginoo nga na si Abraham impotent na atong time, iyang asawa di na mubuntis, apan gi-revive sa Ginoo ang iyahang sexuality niya nga pinaagi sa pagtuli, nga tuod man naka produce gud siya og anak nga mao si Isaac, no? Unya kaning observation of the Eucharist, gimando mapuni alang sa mga magtotoo, di wa ni labot ang di magtotoo, alang sa paghandom nato sa gibuhat
ni Ginoong Kristo dito sa cross. So dili man ta makaparte kani kung di ta magtotoo. So mo ni siya di gini siya pwede nga mahimong kondisyon aron ta maluwas. So salvation by morality is legalism, and then salvation by keeping the law is Judaism. So kining morality, daghang kayong mga grupo karon nga maoy ilahang tabdanan sa ilang espirituhanong panginabuhi. Actually kining morality mabuhat po ni sa mga di magtotoo. Ang anything nga mabuhat siya di magtotoo, dili ka na espirituhanong panginabuhi. Ang morality, pwede nimo na ikaw di magtotoo. Ang morality, pwede buhaton na sa mga di magtotoo. Pinaagi sa iyang mayong buhat. Pinaagi sa pagsunod sa balaod ni Moses. Pinaagi sa pagsunod sa ato ang balaod sa atong gobyerno. So, mo ni siya nga ang patay nga tao, ang iyang mga buhat mo resulta ka nagpatayng buhat. Dili yun na mahitabo nga maoy basihan sa kining gitawag nato og espirituhanong panginabuhi. Kaya ano? Matud pa sa Roma 3:20-22 sa migingon diha. Because by the works of the law no flesh shall be justified in his sight. For through the law comes the knowledge of sin. But now, apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Christ for all those who believe. Unsa migingon sa Romans 3:28. For we maintain that a man is justified by faith apart from the works of the law. Unsa migingon diha sa Romans 4:4. Now to the one who works for salvation, his wages are not calculated on the basis of grace, but on the basis of debt. Mo ni siya giingon nga, the more nga kita mo maningkamot buhat, maningkamot aron maluwas pinaagi sa atong tawhanong buhat, the more nga kita malayo hinuon sa kaluwasan. Mo ni siya ba nga sama ra kita nga nagsigig kubkub ba. Ala sige kubkub hatod lawom hantod malawom na siya. Ala sige kubkub hantod magkalawom. Mo ningon nga the more nga kita mo lungag sa atong maayong sa atong tawhanong maayong buhat sa kaluwasan, the more nga mulawom ang the more nga malawom or malayo tas kaluwasan. Ngano man? Kaya ato mo lagi nagiingon nga ang atong buhat wala kwenta base sa atong mayong binuhatan kundi base sa grace. Kaya ngano, kung mayong binuhatan amo na siya ang atong ipaagi sa tawhanong binuhatan mo na siya nga gi-calculated through debt, utang, no? So may gingon na sa Romans 4:5. But to him who does not work for salvation, but believes in him who justifies the ungodly ni unbeliever, his faith receives credit for righteousness. Sabi sa Romans 4:14, for if those who are by means of the law, pinagi sa pagsunod sa balaod ni Moses, no, alang sa kaluwasan, are heirs, then faith has been made void, and the promises have been canceled. So mao ni siya nga kini nga mga bersikulo nagpasabot lamang nga ang kaluwasan maula ang pamaagi sa kaluwasan mao ang tuo diha ni Kristo lamang, no? Kay mao lagi ni siya nga kung kita ingkag sunod lang ko sa 10 commandments, luwas na ko. So mao man ay pamaagi sa mga Hudiyo. Mo nay gitawag og Judaism salvation, nga ang Judaism salvation more on morality. Ya kung ang morality mao lagi na nato nga pwede mabuhat sa di magtotoo. Mas moral pagali nato ang di magtotoo, daghang kay mga di magtotoo nga mas ang
morality mas taas pa nato, no? Nabalay daghang uban mga magtotoo nga wa kay bag unsay moralidad, no? For example, di ta mo bayad og tax, immoral na kaana, no? Wa ta kay bag na nga gimando din na sa under the law of divine establishment, no? So mao ni siya nga kung idungag nato ang moralidad nga mao'y mahimong basehan sa kaluwasan dungag sa pagtuo, sa may giingon sa Galatians 2:16 mingon day, nevertheless, knowing that a person, mo ni siya unbeliever, is not justified by the works of the law, but through faith in Jesus Christ. Even if we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. Sa may gingon diya sa Romans 5:1, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Balikon ako, salvation by morality, pinaagi sa pagtamod sa balaod is legalism o sa kapagpasipala. Salvation by emotion, nga mao ni siya nga kini ko nung salvation kinahanglan ko no nga mo ang imong gibati nga naluwas ka, kay kung wala ka dili wala ang imong gibati murag wala lang nga murag dili ka luwas, wa kuno ka maluwas. So or kaning bation ka o kanang ecstatic bitaw or kanang emotional activity, for example kanang nakay gitan-aw nga salida nga ma-emotional bitaw ka kaayo nga murag, or kanang naa kay na-achieve nga lipay ka kaayo. So ilang gibase ang ilang emosyon nga mao'y timailhan sa kaluwasan, which is blasphemy o dakong sayop. Kay ang kaluwasan, ang atong emosyon dili kana mo'y basehan. Ang emosyon inconsequential na siya sa resulta sa sa kaluwasan. Ang emosyon responder ra kana sa ato ang mga experiences. For example, emotional ka kay ikaw naluwas ka, nasayod ka nga pinaagi sa grasya, ang kaluwasan gasa pinaagi sa tong pagtuo diha ni Ginoong Kristo. So pwede atong emosyon malipay tungod kay sayod ka nga makabaton kang relasyon sa Dios, ikaw mahilangit, okay na siya. Or nga siyempre nga ikaw nakadawat o mga grasya sa Ginoo, so siyempre mo kuan ka mo ang imong emosyon mo responder na dili kay maunay ato ang basihan nga mingon tag kinahanglan feeling saved ta, kinahanglan mo experience ta og rosy glow, kinahanglan kang tawag lang weeping tears of repentance at the altar, or speaking in tongues nga gihimong kondisyon or parte sa kaluwasan. Nga dako kayo ng sayop, dako kayo kay ano, ang atong emosyon wala na labot sa kaluwasan. Ang atong kaluwasan mahimo na lang kaluwasan tungod sa kining gitawag nato og ministry of the Holy Spirit. Why labot ang atong emosyon, no? Why gyud na spiritual connotation ng atong emosyon. Ang emosyon nato yamo kay kung emosyon natong basehan ang atong kinabuhi magkagubot. Ang spirituhalong panginabuhi is thinking the word of God. Mao bitaw nang ingon sa libro sa Korinto, have the mind of Christ. Unsa man ang mind of Christ? Kining Biblia, doktrina sa Biblia. Mao ni mind of Christ kay kay kita mga Kristohanon, kinahanglan kita magtuon gyud sa pulong, kabisado gid mo ang pulong sa Dios, kay unsaon man nimo pag-ila ni Ginoong Kristo, unsaon man nimo pag-ila sa Ginoo kung kita di mo kat-on sa pulong.
Unsaon man nimo pag-ingon nga I love God, I love Jesus Christ, tungwa ka kaila sa usa ka tawo. Moingon ra kag love tungod gibase ra nimo sa emosyon. Mura kung sa imuhang uyab, oy bayo ning uyab kay uyab lang mo tag 5 ka buwan. Ini kaminyo nimo anha na nimo maila kung kinsa gyud ning tawhana. So anha na ka makaila niya mo nagsige nag-away hantod uban magbuwag kay ano. Nakaila naman ka. Kaingon man ka nga alab na ko ni adi na ko ni lab. Tungod kay migawas ang tinuod nga monster. Nya kita mo ingon ta nga I love Jesus Christ pero di ta ganahan og pulong sa Dios. Amo na ingon nga nag-istorya ba kas tinuod o namakaka or ignorante lang jud ka. Sumo ni siya ang emosyon wa gyud labot sa espirituhanong panginabuhi kay ang spiritual life is thinking the word of God sama sa pangunuhuna ni Ginoong Kristo. Kay kita makaila lamang sa Dios Amahan kay si Ginoong Kristo mao may ekspresyon, maoy representante sa Dios Amahan. Kung makaila ta ni Kristo, makaila usab kita sa Dios Amahan. Wag lita ka ila nga kay ang naibaw-an nato nga ang Dios puro gugmara. Ato hinumduman nga ang Dios adunay hustisya, ang Dios adunay pagkamatarong, ang Dios truth o meaning veracity, ang Dios dili mausab. Ang Dios dili masuko. Ang Biblia mingon nga nasuko ang Dios, kamo ra gitawag og o ang Dios milingkod. Mo na gitawag sa theological term og anthropomorphism o anthropopathism nga aron masabtan gyud nato ang palisiya sa Dios. Gibutangan ang gi-describe ang Dios sa Biblia nga masuko siya, mulingkod siya. Pero kanang tanan ng Dios di masuko. Kay kung masuko pa lang Dios, nakasa na siya. Meaning di siya Dios. Mulingkod dili na mulingkod ang Dios. Ato ra lang mo na gitawag language of accommodation aron masabtan lang yun nato ang palisiya sa Dios, ang plano sa Dios ug kabubuton sa Dios kare kanato. Mo na siya nga ang emosyon wa gyud kay labot sa atong espirituhanong panginabuhi. Corporate works. So mao ni siya nga ang mga buhat no nga gilungag sa pagtuo diha ni Kristo, gidungag ni siya no. Imbis kay faith alone in Christ alone, napay gidungag ning ubang reliyon nga mingon ang uban kinahanglan aron ka maluwas, kinahanglan magpamembro ka aning simbahan na, kinahanglan aron ka maluwas muhatag ka og ikalapo sighting, kinahanglan aron ka maluwas magpabunyag ka aning simbahan na, kinahanglan aron ka maluwas kinahanglan mo take communion ka uban namo kay kung di ka uban namo di ka maluwas. Kami ang tinuod nga reliyon, actually wa gyud tinuod nga reliyon. Kay balikon nako, Christianity is not a religion. Christianity is a relationship between man and God. Pinaagi ni Ginoong sa buhat ni Hesus Kristo dito sa cross. So mao lagi ni nga kung wa tay ka matuoran, mo na mailad ta, mabudol ta. Mao bitaw nagiingon diha sa Biblia nga if you know the truth will set you free. So may pasabot ana. Kay kini mga relihiyon na sila yung mga lances, na sila yung mga teknik nga kita mailad mo tuo. Di unsa man ang truth? Bible doctrine mao nay kamatuoran. Nga once nga masayod ta ang kamatuoran na mao nay mo release nato gikan sa pagkagapos, gikan sa pagkapusa sa relihiyon. Will set you free. Nga ang kaluwasan dili na siya kinahanglan magpamimbro ka sa simbahan. Ang kaluwasan matod pa sa Biblia, faith alone in Christ alone. Pero daghan kayong mga mangingilan, mga pastor karon, daghan kayo kusog kayo mga pastor nga kusog mo kalabang kuan ka ba manipulate nga gamiton ang bersikulo sa Biblia out of context aron ikaw manipula, aron ikaw brainwash. Kaya ano, di makaganahan og Bible doctrine. Ang ganahan nimo kuan raman kanang ang imong nahibaw-an og unsa ray gisulti sa budol-budol nga pastor o budol-budol nga mga leader sa simbahan nga wala maghisgot sa kamatuoran, mukuha og bersikulo nga sama ni Satanas
mukuhag bersikulo apan tuis. Gusto na kinahanglan mohatag og 10% sa imuhang income. Wa sila kabaw nga kanang 10% ya tithing mo kana sa unang panahon sa Malakay mao nay tax across the board. Taksisyon na sa usa ka nasod. So mao ni siya nga wa gyud labot ning kinahanglan membro ka simbahan, kinahanglan mabunyagan ka. Di man po na sa ning magpamimbro ka simbahan, di man po na sa lang mohatag og ikanapo. Di po na sa nang magpabunyag. Pero ang nakaapan ani, na mga budol-budol nga mga tao nga ilang i-appeal na siya, i-manipulate ka, na kinahanglan buhaton nimo ning mga butang nga aron ka maluwas, mao nay dakong budol ha. So mo na nga wa tay ka matuoran, amo na mailad yun ta. Psychological work alleges salvation through raising your hand during prayer, coming forward, walking an aisle, weeping tears of repentance at an altar, making a public declaration of faith, or jumping through some psychological hope. So, mao ni uso ning mga kaning mga labi ning mga ganahag kanta-kanta, ganahag lukso-lukso, instead nga dahil bang mga grupo nga ang kanta-kanta lukso-lukso sa oras, pero ang pulong sa Dios 15 minutos ra. Mao ni may tabo nga church program ba nga imbes kapakadak-an ang pagkat-on sa pulong sa Dios, ipaagi na lang og mga program. Mao ni siya, ipaagi na lang og mga emotional thing. Kaya ano, ang pagtuon sa Biblia dili sayon. Ang preparasyon ani labaw pa sa bisan unsang propesyon. Kay ang tulubagon ani adto mismo sa Dios. Kung ikaw magpataka ka, anag kay tulubagon. Pero di man sayon kinahanglan man ka ani nga taas nga panahon sa pagtuon. Kinahanglan ka nga mogamit ka og kining gitawag natong ICE method. Ay sagugik, categories og exegesis aron imo gyung ma-rightly dividing the word of truth, no? Kay unsa ba giingon diha sa Titus 3:5? Mingon ang Titus 3:5, He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy by the washing of regeneration and the renewing of the Holy Spirit. So, kini mercy naglakip ni siya sa gitawag natong efficacious grace. Unsa man ning regeneration di ay aron masabtan nato ni. Kining regeneration mo ni lihok sa balaang espiritu nga ang balaang espiritu kay ang tao kining mga di magtotoo mo ni gitawag og dichotomos. Unsa man ang dichotomos? Kalagra o lawas equals human being. So, aron ikaw, sa panahon nga ikaw mutuo ni Ginoong Kristo, ang balang espiritu, butangan ka niya o gitawag natog human spirit. So, karon kung ikaw usa ka magtotoo, mahimo na kang trichotomos. Sama nila ni Adan o ni Eva, sa dihang buhat sila sa Ginoo, sila perfect, sila trichotomos. Mo ni siya ay lawas, kalag, ug espiritu. Sa panahon nga si Adan o si Eva nakalapas pinaagi sa dili pagtuman sa kasuguan nga dili pagkaon sa prutas, sila namatay espirituhanon. Meaning to say, patay espirituhanon nawad ag relasyon sa Dios Amahan. Pero buhi sila, bidagan pa sila 900 kapin katuig, wa ta kabaw 900 pila ka wa ta kabaw pila edad nila nga nabuhat nila to. So tungod kay kitang tanan mga kaliwat ni Adan, so ato usam na panunod ang sala ni Adan, kining gitawag nato og Adam's original sin, nga sa panahon nga kita na anak, kita patay espirituhanon, buhi ta. Mao bitaw nang giingon diha sa Juan 3
36 or 38 nga kita hinukman ng daan. Tungod kay sa pag-unlock pa lang nato, hinukman ta dili tungod kay nakasata personally, kundi hinukman ta tungod kay kita mga kaliwat man ni Adan. So ang regeneration mo siya hatagan ta sa balaang espiritu o human spirit nga diin sa human spirit dito mao na siya murag balay. Ang human spirit mo na balay sa eternal life. Kay kung ang human spirit, walay balay ang eternal life. So mo na gitawag na to regeneration. Nganong regeneration man? Originally sila Adan buhi espirituhanon. Pero tungod sila nakalapas, patay espirituhanon. Pero ang last Adam, kinsa may last Adam? Si Ginoong Kristo. Ang first Adam nagdaag kamatayon, pero ang last Adam, Ginoong Kristo nagdaog kinabuhing way katapusan. Mao na nga sa panahon nga kita mutuon ni Ginoong Kristo, kita makabaton og kinabuhing walay katapusan. Nga kanang kinabuhing walay katapusan, mao na siya kinabuhi nga capable sa kinabuhi sa langit. Kay kining atong kuang karon, lawas karon, di ini capable mo adtong langit, di ta makalusot aning bungbong, di ta maka adtong buwan nga di mabungkag atong lawas tungod kay luya, weak ni. Pero sa panahon nga kita makabato na og kining gitawag resurrection body sama sa lawas ni Ginoong Kristo sa dihang siya nabadlaw, anytime dili naka under sa law of gravity, dili naka mo na gitawag transcendence ka, wa na mao gali nang panahon na labaw pa ka sa anghel. Mo ni siya nga kining mga blasphemous ideas, mao ni siya nga bunga lang kini sa atong pagka-ignorante sa pulong sa Dios. Mo ni ang atong konklusyon, kung mudungag ta sa atong tawhanong buhat, kung ang pagtuo dungagan nato sa tawhanong buhat, mo na siya mo resulta og walay kaluwasan. So the reverse invitation is not salvation. Unsa man ang reverse invitation? So adunay tulo ka kategori, duha ka kategorya sa reverse invitation. Mao ni siya inviting Christ into your heart for salvation, no? Ikaduha kining inviting Christ into your life for salvation. So una kining inviting Christ into your heart, gitubag na siya sa Jeremiah 17:9 nga ang atong invitasyon usa ka tawhanong mga buhat. Unsa man giingon da sa Jeremiah 17:9? Mao ni giingon, the heart is more deceitful than all else, and desperately wicked. Who can know it? So, mao ni siya nga kung usa ka patay nga tao mo imbitar or imbitar ni Ginoong Kristo sa pagsulod sa iyahang kasing-kasing, pero kining kasing-kasing sa Old Testament nagpasabot mo yung galing sa kadaghanan sa mga bersikulo, nagpasabot ni siya og atong hunahuna. Pero nago po'y naay mga pipila ka mga bersikulo kung maghisgot og kasing-kasing yun mismo atong dughan. Pero kani nga bersikulo nagpasabot niya sa atong hunahuna. So ang Jeremiah nga ang labas ani ang atong hunahuna mo pinaka deceitful, mo pinaka mangingilad. Og atong hunahuna puno sa kadautan, no? So kinsa may nakahibaw ani? Wala nakahibaw. Kita ra og ang Ginoo. So pwede magkatawa-tawa, pero sa ilawom lain ng meaning ng pagkakatawa, no? Nga ang unsa may buot palabas ng Ginoong ni Jeremiah ani? Nga moingon kag invite Christ into your heart, mao lagi na baliko nako nga mura bag moingon giimbitar nimo si Ginoong Kristo adto sa garbage dump. So nya kining kaduha kining gitawag og
gawa sa Jeremiah 79, ato pong makita dire sa Titus 3:5 ug Ephesians 2:9 nga nagpakita dire nga ang invite Christ into your heart, buhat ka na sa tao nga dili madawat sa buhat sa Dios, no? So mo na siya kung idungag nato ni ang mugawas walay kaluwasan. Unsa may ingon diha sa Titus 3:5? Nag-ingon kanato, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us. Nya unsay ingon sa Episo 2:9? Not of works, lest any man should boast. Nya ay kaduha kini gitawag og inviting Christ into your life. So gitubag kini sa Romans 5:12. Unsa may ingon sa Romans 5:12 day? Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death, kaning man mao ni si Adan, and death, spiritual death, by sin, so spiritual death passed upon all men because all have sinned. So sa laing pagkasulti, unsa man nato pag imbitar ni Ginoong Kristo sa atong kinabuhi kung kita patay espirituhanon. Mo lang nga ang patayng tao dili makahimo og imbitasyon. Mo na siya nga sa panahon nga kita base sa Roma 5:12 nga nadawat nato ang Adam's original sin pinaagi sa pagpasanay gikan ni Adan nga atong original nga ginikanan, kita nahimong totally depraved tungod sa atoang kinaiyang makasasala. Usa man totally depraved nga hingpit ang pagkadautan. Tungod kay hingpit ang atong pagkadautan, hingpit pud atong pagkahimula gikan sa Dios. Nga kita tungod kay kita hingpit ang kadautan, hingpit ang pagkahimula gikan sa Dios, patay espirituhanon, wa gyud tay mahimo aron kita makabaton og relasyon diha sa Dios Amahan. Mao na siya nga ang tanan natong mga maayong buhat, tawhanong buhat, wala gina dili gina siya mahimong basihan sa atong kaluwasan tungod kay matud pa ni Isaiah, propeta Isaiah sa Isaiah 64:6 nga atong mga maayong buhat nahisama sa buling nga trapo. Nga mao ra gyud na nga unsa may buot pasabot ani nga ang paagi sa kaluwasan ra gyud is faith alone in Christ alone. Appearance of our Lord on the cross. So mao ni siya nga sa pagsulti ni Hesukristo samtang siya dito ibabaw sa cross og tetelestai. So sa pinulungan nga Griego, kini nga statement, kini nga pagstorya sa atong Ginoong Hesukristo nga samtang siya dito ibabaw sa cross, samtang siya gihukman, no? Gihukman tungod sa atong mga sala sa tibuo tanang sala sa tibuo kalibutan, no? Apil ang tanan mga di magtotoo nga sala, apil na siya. Mo siya kaduhang rason nga ang kaluwasan pinaagi ra gyud sa pagtuo ni Ginoong Kristo. Ang una, di ba? Unsa man tong una? Katong gitawag natong efficacious grace nga mao kato ang buhat sa balang espiritu. Ikaduha kining mao na siya nga makaingon gyud nga ang kaluwasan gyud ay kuan ra gyud kanang pinaagi lamang gyud sa pagtuo, no? Mao ni siya kining gitawag nato ang word nga tetelestai, be atong tanawon unsa man ning tetelestai di ay. So tetelestai nagpasabot ni siya nga finished in the past with a result that stands finished forever. So meaning to say, pagsinggit ni Ginoong Kristo og natapos na, unsa may natapos? Natapos na ang buhat sa kaluwasan, na kumpleto na. Nya, with the result that it stands finished forever. Nga
wala na bisan gamay, wala na kay dapat ipuno pa. Tungod kay dili lang kay natapos kun dili na kumpleto. Kumpleto na tanan, kumpletos recados ang buhat sa kaluwasan. Nga sa diha si Jesus Kristo misinggit og titilistay siya buhi pa ha, buhi pa atong time. Pero pag human niyang singgit, adito na siya nga namatay na siya, no? Meaning to say, sa Greek word nga ang i-emphasize gyud ani nga mao na wala tay laing ma buhat, wala tay laing ma puno, kumpleto na. So sa Juan 19:30 nga si Juan nga mao'y misulti ani nga account ani nga panghitabo sa pagsinggit ni Ginoong Kristo titilistay. So kining titilistay mao ni siya perfect passive indicative of teleo. So perfect meaning to say nahuman na, pero sa hantod karon epektibo gihapon. Passive tungod kay si Ginoong Kristo maoy midawat sa action sa verb. Unsa man ning action? Mao ni action sa amahan sa paghukom ni Ginoong Kristo tungod sa atong mga sala. So indicative meaning si mao na declarative mode, no? Gikan sa lexical form nga teleo. So balik ko to, intensive perfect mo ni siya refers to a completed action with emphasis on the existing result of that past action. Hence, it refers to a present state resulting from a past action. So unsa maning kining gitawag nato og present state. So kining present state mao ni siya nga ang kaluwasan available hangtod karon. Available sa tanan nga mutuo ni Ginoong Kristo. Na present action, salvation is available. So pero kining present action mo ni siya resulta sa miagi nga buhat. Ang buhat ni Ginoong Kristo sa pagpalansang sa cross mo ni siya gitawag og past action, no? Nga may resulta sa present action. Nga ang kaluwasan na himong available sa tanang katawhan. So past action mao ni siya mao lagi ni nga si Ginoong Kristo gihukman sa amahan sa tanang sala. Mao ni gitawag nato og substitutionary kuan siya kanang death of Christ. Nga substitutionary kay dili man ning kuan, pero iyahang giako tanan aron kitang tanan adunay higayon nga kita maluwas, nga kita makabaton og kinabuhing walay katapusan. So ang intensive perfect nga mura ba og sa Greek intensive perfect nga sa kung sa Bisaya ba nga mura di og panghimugat ba, pagpahimugat nga mura kanang moingon mo mao na wala lain mao na unsa asa man ani sakto naman ni maganda na kay gibuhat sakto naman ni mao na kana na waay na lapon kumpleto na perfect na mo na siya but pasabot sa kining gitawag og intensive perfect. So mao nga sa in other words mo ning it is finished in the past with the result that it stands finished forever. Nga nahuman na may daghang lihok nga nahuman na pero nahuman na siya pero kuwang man kinahanglan pun-an na to ni aron makompleto. Amo ba kuwang na ni pero kining buhat ni Ginoong Kristo sa didto sa cross wa na gyud tay sa Greek intensive perfect nga wa na tay madungag bisan gamay tungod kay kompleto, perpekto, hingpit ug unsa pay ubang word nga ma-describe nato. Dili lang sa human history kundi forever, apil na ang eternity Yun ning thought process sa Greek So mo lagi ning English kung atong tanaw sa English wa
O di na to ni makita ning maong mga kamatuoran mo yung muna uban mga libog amo nang punan og faith plus pero sa Greek klaro kayo nga nahuman na nga nagpabili na siya nga kompleto, nagpabilin nga perpekto hangtod sa kahangturan. Nga wala kay lae, wala jud kay madungag bisan gamay ana. So mga ni, balik ko na ko. Ang passive voice nagrepresentar sa subject. Ang subject nato si Ginoong Kristo nga maoy mibarog aron ang amahan mo pahamtang ang hustisya sa amahan kay mao mo ni ang omnipotence sa amahan, ang gahom sa amahan mikuha sa tanang ang judgment sa tanang sala sa tibuok kalibutan no. Tanan gali applicable ni siya sa past sa mga nangagi, sa pagkakaron ug sa mga umaabot. Apil na ni siya sa gibuhat ni Ginoong Kristo. Katong mga sa nato nga wapan tong babuhat, apil na to siya. Ang judgment ato gikarga na ni Ginoong Kristo sa gahom sa Dios Amahan. Pero ang hustisya sa Dios Amahan mao'y mihukom sa tanang sala sa kalibutan nga gikarga sa lawas ni Ginoong Kristo. So mao ni siya nga passive voice nga si Ginoong Kristo mao'y midawat. Man siya na ang gahom sa amahan, ang hustisya sa amahan, unya si Ginoong Kristo mao'y midawat sa action sa verb. Pinaagi sa pagdawat sa tanang sala sa kalibutan nga mabasa nato diha sa Roma 5:8. So ang John 19:30 nagpasabot nga ang buhat sa kaluwasan kumpleto na, hingpit na kumpleto na didto sa cross, no? So mao ni siya ang pagtuo is non-meritorious. Unsa man ning non-meritorious? Nga di ba kita pinaagi sa atong kabubuton mupili ta og nga mutuo ta diha ni Ginoong Kristo, no? Or pwede po nato i-reject di ko mutuo nga si Ginoong Kristo manluluwas, pwede siya. Pero mo lang maadto tag impierno tungod ana. So pero ang usa faith is non-meritorious, meaning to say ang buhat sa pagtuo wala tay tampo bisag gamay. Dili ta deserving. Dili nato na ma-earn. Ang buhat sa pagtuo mao lagi na tungod sa common grace. Ang common grace, ang Holy Spirit himuon niya ang gospel nga atong masabtan. Klaro, tataw kayo. Pag human sa common grace, mahimo siyang efficacious grace. Ang atong pagtuo mahimong epektibo pinaagi sa ministry of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit muhimo sa atong pagtuo nga epektibo. Kay ang atong pagtuo dili na epektibo kung wala ang balang espiritu mo nang non-meritorious, wa gyud tampo bisag gamay. So mo ni sa pagtuo nano ba earn or deserve salvation? Di gyud ta angay o kinsa magud ta nga makabaton og kaluwasan, wa man tay bili, wa man tay hinungdan. Kay kitang tanan dautan, hingpit ato pagkadautan, pero ang gugma sa Dios na diha sa Juan 3:16 tungod kay ang Dios Ama nahigugma sa kalibutan, nahigugma nato mga tawo nga hinungdan, mo nagihatag niya ang iyang kaugalingong anak, ang iyang bugtong anak nga magpakamatay aron kita makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kinahanglan na ay mamatay aron ang tanan makadawat og kinabuhing walay katapusan. Mo resulta kana sa gugma sa Dios, no? Gugma sa Dios nga bisag kita walay bili pero gihatagan ta og chance nga maluwas. Pero kinahanglan lagi nga mo hatag po ka og positive signal. Ang positive signal na mao ang believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. So mao ni siya, wag itay gamay bisan gamay nga ikatampo o mabuhat sa atong kaluwasan.
So mo ni siya, ang eternal salvation is a free gift from God, no? So mo ni siya, pinaagi sa grasya, kita naluwas. Dili tungod sa atong maayong binuhatan, kun dili pinaagi sa grasya, no? Kini usa ka gasa gikan sa Dios, dili gikan sa atong binuhatan. So di kita makaklaim sa gamay. Zero credit gyud ta kung maghisgot man ta og pagtuo o kaluwasan. Zero gyud ta. Wa gyud tampob sa gamay ang tao. Kay ngano? Kini usa ka gasa gikan sa Dios o kini pinaagi sa grasya. Grasya pinaagi sa pagtuo. So ang ikatulong rason ngano ang pagtuo mao lamang ang pinaagi sa kaluwasan, mao ang pagtuo lamang dihang ni Kristo lamang, mao ang mga gipangsulti o gipanghisgutan diha mismo gikan sa Biblia. Di ba? Ang una is efficacious grace, ay kaduha katong pagsulti ni Ginoong Kristo og titilistay, ug ikatulo kining daghang mga bersikulo sa Biblia nga naghisgot kayo direkta gikan sa Biblia nga naghisgot nga faith alone in Christ alone mao lamang kuno bugtong sa bugtong kaluwasan. Una ni kining ingon diha sa kuan Juan 16:8-9 unsa may giingon diha? When he, kinsa man ni, Holy Spirit comes, he will convince or convict the world concerning sin. Concerning sin because they do not believe in me. So mao ni siya nga unsa may buot pasabot ani kaning concerning sin because they do not believe in me, no? Kay ang personal sin dili na kana isyo sa atong kaluwasan. Kay ngano? Baliko nato kay ang tanang sala sa kalibutan gihukma na dito sa cross, pinaagi sa pagpalansang ni Ginoong Kristo, no? Nga ang usa ra gyud kasala nga ang balang espiritu mo kuan nato mo muraba og mutaral nato, mo convict nato, makonbikto ta ngadto sa linaw sa klayo. Mao kining gitawag og sin of unbelief. Unsa man ni? Ang sin of unbelief mao ni siya gitawag nato og rejection of the Lord Jesus Christ. Ang atong pag-reject ni Ginoong Kristo nga mao'y ato ang personal nga manluluwas. So daghan pa kaayo, no? Atong basahon na sa tagsa ang mga gipangsulti direkta gyud gikan sa Biblia, no? Sama sa Juan 3:15 unsa may giingon diha? That everyone who believes in him, Jesus Christ, may have eternal life. Matod pa sa Juan 3:16, for God loved the world so much that he gave his son, the unique one, in order that anyone who believes in him shall never perish, but have eternal life. Juan 3:18, he who believes in him, Christ, is not judged, but he who does not believe has been judged already, because he has not believed in the unique person of the Son of God. So atong matngunan nga kini gibalik og makatulo, no? Nga unsa may gibalik-balik ani nga wala gayoy tawhanong buhat nga mahimong idungag nato sa ato ang pagtuo. Ug unsay giingon diha sa Juan 3:36, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. So mao ni siya ang isyo sa kaluwasan nato, dili ang sala kundi si Ginoong Hesukristo, no? Kung ikaw dili mo tuon ni Ginoong Kristo, matod pa sa Juan 3:18, hinukma na tangdaan. Pero kung mutuo ta, kita makabaton og kinabuhing walay katapusan. Matod pa sa Juan 6:47, surely, surely I say to you, he who believes in me has eternal life. Unsay giingon sa Juan 11:25, Jesus said to her,
ni Marta, si Marta giingnon ni, I am the resurrection and the life. He who believes in me shall live, even if he dies. Nga unsay gingon sa Juan 11:26. And everyone who lives and believes in me shall never die. You have to believe while you are alive. So, walay second chance. Human nga ikaw mamatay, wala na, di na pwede ng pamisahan, di na pwede karong panahon na, samtang buhi pa ka, kinahanglan mo desisyon ka sa pinaka-importanting desisyon sa imong kinabuhi, nga mao ang pagtuo ni Ginoong Hesukristo nga atong personal nga manluluwas. Kay kung kita dili mo tuo, ang resulta eternal condemnation. Matod pa sa Juan 20:31, sigingon, but this have been written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through His person. Usay gingon sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Nga mao ni siya gingon nga si bisan kad nga, and if anyone in your household believes in Christ, they too are saved. Notice atong bantayan nga ang mando sa pagtuo. Pagtuo ra, walay mando nga tuo plus. Ang mando ra gyud ang pagtuo. Unsa may giingon diha sa Galatians 3:26? For you are all the children of God by faith in Christ Jesus. No? Nga nahimo tang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo diha ni Ginoong Kristo. Walay lain. Unsa may giingon sa Romans 1:16? I am not ashamed of the gospel of Christ, because it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, also to the Gentile. Sumo ni siya no nga ang tanan maluwas, ang pamaagi sa kaluwasan sa tanang tao parehara, sa karaan karon ug sa umaabot parehara. Nga both Jew and Gentile parehara ang pamaagi sa kaluwasan. Sila naluwas dili tungod sa pagtamod o pagsunod sa balaod ni Moses, no? Kundi sila naluwas ang mga Hudiyo o mga Hentil gumikan sa pagtuo diha ni Ginoong Kristo. Unsa may giingon diha sa Romans 3:22? Because by the works of the law no flesh will be justified in his sight. For through the law is the knowledge of sin. But now, apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe. So may ingon sa Romans 3:28, for we maintain that a man is justified by faith apart from the works of the law. Romans 4:4-5. Now, to the one who works for salvation, his wages are calculated not on the basis of grace, but on the basis of debt. But to him who does not work for salvation, but believes in him, Jesus Christ, who justifies the ungodly, his faith receives credit for righteousness. Romans 4:16. For if those who by means of the law are heirs, then faith has been made void, and the promises have been cancelled. Galatians 2:16. Nevertheless, knowing that a person, spiritually dead person, is not justified by the works of the law, but through faith in Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus that we might be justified by faith in Christ, and not by the works of the law. Because by the works of the law, no flesh shall be justified. So, how are we justified in the eyes of God?
Ang Romans 5:1 miingon, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So ang bugtong pamaagi sa kaluwasan lamang mao ang pagtuo lamang diha ni Kristo lamang. Balikon ako ang mga bersikulo, Efeso 2:8-9, Philippians 3:9, 2 Timothy 3:15. Ato ko nang basahon ning Philippians 3:9 ug 2 Timothy 3:15 kay wa pa man nato ning babasa. Unsay ingon sa Philippians 3:9? And may be found in him, not having a righteousness of my own derived from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith. Ang 2 Timothy 3:15, and that from childhood you have known the holy scriptures, which are able to give you wisdom that leads to salvation through faith, which is in Christ Jesus. So unsa may ingon sa 2 Timothy 2:11-13 no nga bisan pag human midawat ta ni mituon ta Ginoong Kristo, unya ato siyang i-renounce na mga panghitabo sa tong kinabuhi nga murag di maayo, mingon ta di na ko mutuon ni Ginoong Kristo. Pero unsa may resulta na nga bisan pa atong i-renounce ang atong pagtuo no diha ni Ginoong Kristo, magpabilin sa gihapon ang faithfulness sa God nga ikaw luwas gyapon ka musugot kag sa di di binuang man na. Atong basahon sa 2 Timothy 2:11-13 ug unsay giingon diha. Ingon dire, faithful is the word, for if we have died with Christ, we shall also live with Christ. If we endure, we shall reign with him. If we deny him, he will deny us. Unsa man deny us? Deny ta sa ato ang scroll blessings. Unsa man ni kani mga blessing in time and eternity. Mga kining gitawag nato ganti. But unsay sumpay? If we do not believe, no? Nga humanta maluwas nga din amo ta atong i-renounce si Christ, unsay tubag sa Ginoo, he remains faithful, he cannot deny himself. Sumao ni siya nga even if we deny him, he will not deny us. Nga mo ni gitawag nato og doctrine of eternal security. Kay ang faithfulness of God matod pa sa Lamentations chapter 3 is brand new every morning. So di na mawa ang di mausab ang pagkamatinumanon sa Dios. Kay ang Dios kung umusaan na siya luwas ta ka, luwas sa ka. Di ba la pwede tawo nga uy tagaan ka na ko kaning TV kay migo man ta. Sus pagkataon nag-away nasuko mo kaya bawion na nako di man nga lang Ginoo once ihatag na sa Ginoo di na bawion sa Ginoo tungod kay ang Ginoo gentleman, ang Ginoo faithful o dili veracity, dili mausab truth nga dili gina pwede bawion. So gumikan sa kaluwasan kita makadawat og kinabuhing walay katapusan matod pa sa 1 Juan 5:11 ngadto sa 13. So mao ni siya nga kining mga bersikulo nga gipanglista diri, mao ni siya muhatag og katin-awan nga ang kaluwasan pinaagi ra gyud sa grasya. Unya ang grasya mo exclude gyud na siya og human works. Kay ngano, ang grasya mao ni siya mao ni siya buhat sa Dios nga wala gyud ikatampo bisan gamay ang tao. No? Nga mao ni siya nga ang nag-back up ani nga mga bersikulo kining Romans 3:24, Romans 4:4-5, Romans 4:16, Romans 5:1-2, Romans 5:15, Romans 5:17, Ephesians 1:6-7 ug Ephesians 2 Timothy 1:8-9
og Hebrews 2:9. So Christ died as a substitute for us once. Therefore, we believe in Him once. Matod pa sa Hebrews 9:27-28. Sa may giingon diri. And just as it is destined for mankind to die once, but after this, the judgment. So also Christ, having been sacrificed once for the purpose of taking away the sins of the many. So, ang dungag pa sa kaning Hebrews 9:27-28 nga si Kristo namatay isip puli nato. Lain pa nga bersikulo kining Romans 5:8 nga nag-ingon dire sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died as a substitute for us. So sa Greek, naay gitawag nato og preposition of substitution. Unsa man nga word? Kining hoper. Kining hoper dungagan og kining genitive sa word nga ego. So mao ni siya kining ego sa plural. Kanang ego kay kuan man ni I. Pero plural we. So genitive of substitution hoper mo ni ang pag-translate ani in behalf of us or as our substitute mo ni siya. Sa lain pang bersikulo nga magpamatuod nga sa substitutionary death ni Ginoong Kristo mao ang 1 Pedro 3:18, no? Sa 1 Pedro 3:18 nga nag-ingon diha, because Christ also died once for our sins, the righteous one as a substitute for the unrighteous ones. So ang word nga sa kaning once sa English, kung sa Greek ana hapax, no? Hapax meaning kasar gyud, no? Di na kuan walay dungag pa. So balik ta sa word nga hoper nga mao ang kanang preposition of advantage plus genitive of advantage nga kining word nga adikos means righteous, no? Righteous. So di ba ang hoper ato ning translaton og on behalf or as a substitute of the righteous ones, no? Kining righteous ones mao ni si Ginoong Kristo nga substitute siya alang sa mga unrighteous nga mao kita. So pareho ang Romans 5:8 ug ang 1 Peter 3:18 nga nag-ingon nga kausar gyud, no? Christ died as a substitute for us and Christ died once, no? Nga ang kamatayon ni Ginoong Kristo, ang substitutionary kamatayon ni Ginoong Kristo didto sa cross. Kaning substitutionary death nagpasabot ni sa spiritual death ni Ginoong Kristo didto sa cross, no? Ug matod ba sa Juan 3:16, pinaagi lamang sa usa ka buhat sa pagtuo diha ni Ginoong Kristo kita makabaton og kinabuhi nga walay katapusan, no? Eternal life. So si Ginoong Hesukristo bitubos nato gikan sa tunglo sa balaod. Unsa man ning kuan? Ingon day sa Galatians 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law by means of becoming a curse instead of us, no? For it stands written, kung Biblia gali mingog, ang New Testament kung mingog, for it stands written, meaning to say mikutlo ni sa Old Testament. So cursed is everyone who hangs on the cross. So kini nga phrase kinutlo ni gikan sa
Deuteronomy 21:23. Unya, mo ni siya. The law puts a curse on sin, no? Nga mo ni siya nga si Ginoong Kristo isip ato ang puli o substitute gihukman alang sa atong mga sala. So usab atong makita ang word nga hooper, no? Plus the genitive of advantage sa plural ego atong translated og way nga ang ego, di ba? Ang translation to sa ego is on behalf. Plus ang hooper, ang translation sa hooper is on behalf plus ego, on behalf of us, or as a substitute for us, instead of us. Pwede na siya. Unya, kaning Mosaic law or kaning balaod ni Moses, gidisenyo ni siya nga mao'y mubutang nato ngadto sa slave market of sin. Kaning merkado sa mga sala, no? Unsa man ni siya day, no? Nya although kining balaod mao ni siya ibubutang nato sa slave market of sin, daghang mga tao nga mo consider sa ilang gamito ng balaod nga mao'y pamaagi sa kaluwasan. Unsa may nya kini nga mga pangunahuna gitubag ni sa Romans 3:20. Unsa may gisulti day sa Romans 3:20? Ang ingon diha is, because by the works of the law no flesh shall be justified in his sight. Kinsa ning his? Ang Ginoo. For through the law, pinaagi sa balaod, is the knowledge of sin. So tungod sa balaod maong kita nakahibaw nga, uy, kani akong gibuhat sala di ay, no? Mao ni siya nga ang purpose di ay sa balaod nga aron kita makahinuklog o mahimatngon nga atong gibuhat usa ka sala, no? Nga the only time is necessary to believe in Christ. One time lang mao gikinahanglan kasalang nga kita mutuon ni Ginoong Kristo o kita maluwas. Di na pwede balik-balik ada nga, uy, di man ako nakasa ako, di na ako feel nga luwas ko, amo balik og tuon ni Kristo. Dili, one time lang kasara. Once you save, you are always saved. Asa mabasa Romans 3:28. Ato basahon ko no. But we maintain that a man is justified by faith apart from the works of the law. Pasabot ani? Nagpasabot kini nga faith alone kasara nato buhaton one time, na one time is necessary to believe in Christ. So matud pa sa Galatians 2:16, nanginahanglan lamang sa one act of faith diha makabaton kita og kinabuhing walay katapusan. So propitiation satisfies God the Father. So unsa may buot pasabot aning propitiation day? Ang buot pasabot ang propitiation nga ang Dios Amahan mibutang og mihukom sa tanang sala sa kalibutan ngadto ni Ginoong Kristo didto sa cross. Unya diha yudayon dihang atong higayuna ang Dios Amahan na satisfied or natagbaw completely sa buhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. Mao lang atong sala dili na isyu sa kaluwasan, ang issue is si Ginoong Kristo mismo na. Basaha diha sa 1 Juan 4:9. So grace in salvation is the work of God. Una, nganong buhat sa Dios ang kaluwasan, pinaagi sa grasya, tungod sa grasya, mao ni siya. Ang Dios Amahan mibutang sa tanang sa tibuok kalibutan, past, present ug future ngadto ni Ginoong Hesukristo. Unya, si Ginoong Hesukristo midawat sa paghukom sa tanang sala. Pinaagi sa kaning gitawag nato og
substitutionary spiritual death, no? Ikatulo, gumikan sa common grace, di ba? Balik ko to unsa galing common grace nga bala ang espiritu muak as a human spirit aron masabtan sa mga di magtotoo ang ebanghelyo, ang word of God, ang salvation message. Nga ang balang espiritu mao mo reveal sa plano sa Dios. Unsa may unang-una plano sa Dios. Ang gusto gyud sa Dios nga maluwas gyud ang tanang tao sa kalibutan. Pinaagi sa pagtuo diha ni Ginoong Kristo. Pero nabay man imperno naa tungod kay nipili man sila nga moadto sa imperno. Kay ang tanang mga pamaagi kumpleto na, gibuhat na sa Dios, gihatag na nato. Ang ato alang pagdawat sa gasa. Pero daghang tao nga dili mo dawat sa gasa, dili ganahag libre. Gusto sila nga ilahang lihok, ang ilahang ngano unsaon? Di ko mo dawat kisa may gasa day. Ang gasa is si Ginoong Kristo. Mo nay gasa gikan sa Dios aron kita makabaton o kinabuhing way katapusan. Aron kita maluwas gikan sa pagkahinukman. Pero daghan maimperno tungod kay gi-reject nila ang pagkatao, ang buhat ug ang pagka-Dios ni Ginoong Kristo. So ang pang-imbitar sa Dios Amahan available or gihatag sa tanang katawhan, sa tanang di magtotoo. Dili kay nabit ay doktrina nga mingon. Ang Dios nanay kuan dak lang gitawag nila og eleksyon, nanay pinili ang Ginoo nga mahilangit, nanay pinili ang Ginoo nga maimperno. That is blasphemy. Pasipala na sa esensya sa Ginoo, sa attributes of God. Og ang Ginoo pa kung ang Ginoo kung na siya gipili nga mahilangit, na siya gipili nga maimperno, ngano pa mang ipadaan niya sa Ginoong Kristo binuang kadakong ngano pa mang iya pang ipatyon lang iyang kaguling anak aron kita maluwas kung naman na gipili niya. Ikaduha pod kung nanay gipili ang Ginoo, di na siya Ginoo, mawa na ang justice sa Ginoo, mawa na ang iyahang gugma. Di ba ang Ginoo gugma unya gugma mga Ginoo, di ba? Pero nganong ako naningkamot ko Ginoo nga mubuhat og maayo, pero di man gi-distant man ko mo adto sa lake of fire. Asa naman imong hustisya? Asa naman imong gugma? Nya mawa ang hustisya sa Ginoo kay ano? Wa ta tagai og sansa ba nga asa tapadong. Wa ta tagai og kahigayunan nga mupili ni Ginoong Kristo. So ang kana nga doktrina nga gitudlo sa ubang relihiyon nga nanay gipili ang Ginoo, doktrina ni Satanas na nga mingon nanay gipili ang Ginoo nga maimperno, nanang pili ang Ginoo nga mahilangit. Doktrina ni Satanas na tungod kay kontra kana sa esensya sa Dios. So balikon ako, ang kaluwasan pinaagi ra gyud sa pagtuo diha ni Ginoong Kristo. Ang pagtuo ug ang kaluwasan usa ka grasya nga gikan sa Dios. Grasya tungod kay wala man kitay matampo bisan gamay. Epeso 2:8. Unya, mao ni siya ang atong konklusyon nga ang tibuok, ang the whole principle sa eternal salvation, ang prinsipyo gyud ani mao ang faith alone in Christ alone. Tuo ni Ginoong Kristo nga siya ato ang manluluwas, tuo ni Ginoong Kristo nga siya atong Ginoo, ug diha dayon kita makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ama namin Diyos, daghang salamat amahan sa lain na sanghigayon nga kami adunay tsansa nga makakat-on
sa mga espirituhanong butang pinaagi sa pagpanudlo sa balang espiritu. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo nga magpresto man luwas. Amen.